Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Brother Chi po at ako po ang isa sa mga primary 12 leader ng church and ako po ang isa sa mga leader ng Matatag Tribe. Ayan. So, kahapon po galing po kami sa isang training sa Cuneta Astrodome. No? Ang tawag po sa training na yon ay, or conference na yon ay Men's Convention. So, puro mga lalaki lang po yung mga nandun, no? No, yan, mga barako daw, sabi nila. And, madami po ako natutunan. Nandito po ako para i-share yung mga ibang bagay na tumatak sa akin, no? Actually, ang dami ko pong naisulat, pero kung i-share ko po ito lahat, sobrang dami. Kaya, pipiliin ko na lang po yung tumatak sa akin. So, ang tumatak po sa akin is, lahat daw po ng tinatawag ng Diyos, no? Kung nandito ako sa simbahan ngayon, ikaw na yon, tinawag ka ng Diyos, no? At tayo daw po bilang mga lalaki, since men's conference ngayon, no? Kailangan daw po maging talagang barako tayo. Hindi barako sa kalokohan, kundi talagang matapang sa paggawa ng tama. No? Kasi tayo daw po yung magbibuild. Tayo yung gagawa ng paraan para yung tama, manatiling tama, yung mali, manatiling mali. Gawin natin yung inuutos ng Diyos and of course, bigyan natin siya ng papuri at parangal. Yung isa pong tumatak sa akin doon is kapag isang lalaki na nadasal, nag-worship, tapos inuuna mo si Lord, hindi daw po pala nakakabawas ng pagkalalaki yon, no? Sabihin, yung mga tunay na lalaki, talagang humihingi ng tulong sa Diyos yan. No? At so since nga tayo dapat malapit sa Diyos, no, gagamitin tayo ng Diyos bilang instrumento sa mga pamilya po natin, no, sa mga tao na nasa paligid, no, yung sa mga mag-asawa, sa kanilang pamilya. Natutunan ko po doon na hindi lang daw po dapat puro spiritual, no? Hindi lang tayo puro spiritual. Kailangan meron din tayong physical preparations. No? So tayo yung mga lalaki, tayo dapat yung nagpo-provide, no? Tayo dapat yung nagpo-protect. Ayan. Tapos tayo yung ginagamit ni Lord as instrument sa pag-lead ng ating family, ng ating mga friends sa kay Lord, no? Tinuruan din po kami ng financial advice. Alam niyo po, isa sa mga tumatak doon, sabi nung isang pastor, hindi ka pa mayaman kapag yung hanggang apo mo hindi mayaman. No? So, sabi niya, dapat kapag nag-build daw yung isang tunay na lalaki, iniisip niya hanggang next generation. Maaalagaan, maiingatan, lahat nagsiserve kay Lord. No? So, mukhang kailangan natin magpayaman. Tapos po, natutunan ko din na mga lalaki, no, dapat meron daw po tayong sinabi doon, topmost anointing. Ito na yung huli kong sasabihin. Ibig sabihin daw po nun, we will try our best na maging at top in everything. Galingan natin, we will give our best. Kunyari, in our family, dapat po yung best yung minibigay natin. Pagbigay natin kay Lord ng service natin, dapat yung best. Yung income natin, we improve. We want na maging sobrang taas ng income natin. No? Bakit daw po? Kasi we reflect God's status. We are the model of greatness and godliness. And we have an impact to the society. No? So, ibig sabihin, yung mga lalaki, may role po tayo na kailangan gawin. Tinawag tayo ng Diyos. Kaya panindigan po natin yon at tuloy lang po tayo sa pag-serve kay Lord. Yun lang po. All glory to God. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. No? Ako po pala si John Russell C. Bartolay, one of the primary 12 ni Pastor J. And sige po, Ate Gerely, flash na po agad yan. Para yung first, flash na po agad yan kasi meron tayong Sige, ayan po, before, nung before pa lang po talaga, ayan, ako po yan yung nakapula. Pero mamaya ko na lang po sabihin, ba't ko po yan pinakita. No, natutulog po ako dyan. No? Di ba? Kaya sige po, next na po, no? Before po ng convention, no, yung week po na yun, sabi kong struggle, yan. Nasira yung motor ko,
Di ba? Nabunggo, nasira yung cellphone ko. Di ba? Ang dami problema nangyari. Pero, iba. may, meron ding nasira sa akin, no? Physically, yung ngipin ko. Di ba? Kasi umabsent ako eh. Umabsent ako sa church eh. Nabungay ako, no? Eh, ang daming problema nangyari. Ang daming struggle. No? Tapos, pero buti na, ang bed na ako, nakaregister na ako. Bakit? Kasi nga, nautulan ko, nung nag-first fruit ako, akala ko, going sa financial, hindi pala, doon ko rin pala matutunan na, wag ko i-delay lahat. Pagdating kayo, wag ko i-delay. No, nakapag kaya ko ng bibigay ko na. No, ayun, nagbayad ako ng conference, men's convention, bibigay agad ako. And nakapag-register na agad ako. And ayun, no, nakasama ako ng convention. Ayun yung before. And yung during naman, yung during, thank you po, Pastor Raan. No, during po, ayun yung during na yan. Nasira yung phone ko during men's convention, mag-isimula na. Pag nagpaka sa cellphone ko, nag-work ako, bumuka na yung LCD. Sabi ko, lagot. Wala na. Pero buti na lang, mayroon pa akong extra phone, no? Praise God. No? And ayun yung during. No? And ngayon, after ng convention, sabi ni Pastor Rapi, no? Yung mga bagay daw pala na nangyari sa akin, na nakatulong sa akin, yung marvelous help, hindi pala yun nangyayari dahil sa akin or sa ibang tao. Actually, napagawa ko yung motor ko eh. Sa tulong ng mga kaibigan ko, mga kilala ko. And alam ko na ginamit sila ni Lord, no? Ayun yung marvelous help, no? Na kung saan, no, sila yung ginamit nila para matulungan ako. And syempre, hindi naman ako pwedeng marvelous help lang. Ano kailangan yung mutual na porkit. Ayun kasi yung goal ko ngayon eh. Gusto ko, pag ako nakapagtapos ng engineering, gusto ko tutulong ako sa church, yung church, yung building diyan. Gusto ko meron ako maging impact. Gusto ko meron ako maitulong, meron ako mayambag. No? Kaya hindi porkit nakaangat na, aalis na ng church or parang mag-ibang bansa na, hindi na, no? And syempre, sabi ni Pastor Nonon sa Proverbs, no, wise people is a builder, no? And we are living legend, no? Yung buhay natin merong impact, kaya gusto ko magkaroon ng impact, no? Gusto ko magkaroon ng kwento. Ayoko kasi balang araw magiging kwento na lang ako eh. Diba? Ay, ayan, yung batang yan, dati ano yan eh. No, magiging kwento na lang ako, pero gusto ko mag-iwan ng kwento, no? And syempre, doon din yung savings. No, yung savings, no? Kasi ngayon, nagtatraga-aral lang ako, wala pa akong trabaho. Kailangan ko marunong mag-savings. And ang dami ko rin ngayong utang. No, dumami. Pero I know no, na talagang lahat ng, no, this year were our debts, no, talagang bed talaga. And sabi ni Bishop Oriel, no, ito na nga yung sabi ko, no, Jehovah Jireh. Asan ba si Jireh dyan? No, di ba, Jehovah Jireh. No, God will provide. No, naniniwala ko doon na si Lord, siya yung God, no, na God, yung source of everything. No? Diba? Ngayon, sabi dito, yung legacy transcend generation providing identity. No? Sa school namin, pag nakikita ko ng mga classmate ko, niloloko nila ako, uy, bro, tara sama ako sa church. Parang yung pagbiro nila, kasi alam nila, nag-church ako, no, born again ako, nalagi ako nasa church, no? And, ayan, ngayon, sabi ni Bishop Noel, no, Si Paul daw po, dati siyang mamamari tao, pero nung nakilala niya si Lord, na-encounter niya, naiba yung buhay niya. No? And yung iniwan na legacy ni Paul, ayun yung he lead transformative legacy. Ayun yung iniwan niyang legacy. No? Sa lahat ng ginagawa natin, we need to set goal. No? Hindi gagawa ka ng bagay na wala kang goal. No? Kailangan meron tayong goal. No? What's next? No? What's next? No? Eto na. No? Use our influence to win people. No, sige po, ayan, natuwa po ako sa prof po namin na isa, no, na sabi niya, send kayo ng picture, no, na nag-church na kayo ng Sunday, or nagsimba kayo kasama yung family nyo, or kayo, no, marami po yan. Nagulat po ako sa GC namin kaninang morning, pagtingin ko, may mga yung classmate ko, nag-send ng mga picture, nasa church, nasa simbahan sila, nag-worship sila, and ginamit ng prof niya yung ano niya, hindi naman parang authority ginamit niya, kundi yung influence niya, no, kasi, ayun talaga eh, no? Ako gusto kong gamit niyo yung influence ko para para makapag-share ng word, no? Kahit sa campus namin kasi yun yung gusto ko eh. Gusto ni Lord. Hindi ko gusto. Gusto ni Lord yun. Ayun yung dapat pangyari kasi ayun yung nasulat, no? 'Di ba? Na we need to win soul and make disciple. And sabi ni Bishop Ariel, no? Legacy is needed for our breakthrough, no? Dapat meron tayong gagawin kung may ginagawa ka at wala pa nangyayari. Isipin mo lagi, bakit? Malay mo, ano ka na pala, expired ka na. You need to update. After ng build up, no? And kasi kailangan mo ipasa sa next generation, no? Ngayon, si David yung tumalo kay Goliath. Si David hindi siya matalino, no? Pero sabi dito, hindi talino yung magpapasabog sa atin.
hindi talino yung magbibigay sa iyo ng ng power talaga. Spiritual preparation. Si David 13 years yang pinipray 13 years yang na-prepared, no, ng Lord, no, para isabak talaga. Kasi nga prepared si David, no, spiritual preparation. And alam ko lahat tayo meron tayong problema, no? Pero may plano si Lord para sa buhay natin, no? Sa plano, wag tayo tumingin sa problema, tingin tayo sa plano. No? And gamitin mo yung problema mo, gamitin ko yung problema ko, kasi dami ko problema ngayon eh. Pero ginagamit ko yun, no, para palaguin yung buhay ko, para palaguin yung ministry, hindi para mas lalo ako lumubog. Kasi kung mag-focus ako doon, mas lalo akong lulubog. Pero kung gagamitin ko yun as my motivation, mas lalo akong aangat or mas lalo akong hindi isipin yung problema. Kasi kahit mayroon akong problema, imagine before men's convention, dami kong nasira yung motor ko, during men's convention, nasira yung cellphone ko, no? Pero hindi ako sumuko. Hindi ako minto. Bakit? Kasi hindi ako transactional. Hindi ako transactional, no? I'm relational. At siyempre, meron akong covenant eh. Hindi porket hindi na nabigay yung gusto ko, hindi ko nakuha to, hindi na ako ate, hindi na ako mag-church. No? Kasi may covenant na ako kay Lord eh. Nakipag-isa na ako sa Kanya, no? And ayun yung natutunan ko, no? Sa pastor natin, no? No, kay Pastor Jay and sa mga leaders, no, na kailangan meron tayong covenant, no? Talagang kahit na anong mangyari sa buhay natin, magkaroon ng problema, struggle, kailangan huwag tayong susuko kasi nga meron tayong covenant. Tandaan natin 'yan, no? Ako dami kong problema pinagdadaanan ngayon, pero alam ko yung problema na 'yon, ayun yung magbibigay sa akin ng solusyon, no? Kasi we are solution. Tayo yung solution. Bakit? Kasi nasa atin yung wisdom, no? Na galing kay Lord, no? And ayun lang talaga, no? Tandaan natin 'to, no? Kailangan natin ng makipag-isa, no, sa Lord. I'll make covenant, so dapat kayo din, no? Ayun lang po, thank you. Yan. Ako nga po pala si Kuya Givay, no. Sa under po ni Dyrich, sa Visionaries Tribe, no. Ang dami ko pong natutunan sa pero bago po 'yon, no, mapunta, no, wala pong binayaran sa na nandun na nakakahiya, pero take the opportunity na yan kasi nga doon natin mas may matututunan sa Panginoon, no. Sa whole month ng pagparito ko, no, sa GUCCL, no, talagang parang iisa lang yung tinuturo sa akin ng Panginoon, no, sa ilang months, no, na nandito ako. Hindi ko po kaya mag-isa, no. Talagang kailangan natin yung marvelous help na sinasabi nga po ni Pastor Rapi, no, na unang nag-share po sa convention, no. Na-realize ko po na gano'n, na hindi ko po pala kaya mag-isa kasi lagi ko pong parang kung ano yung gusto ko, ayun, wala nang kasi nasanay po akong parang solo, no, solo po talaga yung life ko, no, sa bahay, mag-isa lang. At wala pong masyadong kaibigan, wala rin pong basta parang wala pong mag-guide sa akin. At talaga nga pong ang Lord ay may ginagawa po sa life ko, no, at dinala po ako dito, no. At yun.
Yon, kung wala kung wala po ang Panginoon sa akin, no, wala po ako dito. Siguro po di ko rin po alam kung nasaan ako kung wala yung guidance po ng Lord sa ano. Kailangan po natin yung marvelous help po pala sa kung nahihirapan po kayo ngayon na nandito, no, parang minsan kasi sinisisi natin ng Lord, di ba? Minsan, kung pipiliin yung lumayo sa Lord, no, mas mahirap po pag ganun. At sabi ko nga po, ah, ah, receiving this kind of help, no, minsan nakakaya po bilang isang lalaki, no. Sinabi po doon na kasi tayo pong mga lalaki po, no, we used to work na i-hide yung totoong emosyon natin, yung nararamdaman, no, yung sakit ba sa yung struggle, no. Kasi lalaki tayo eh, di ba? Ah, pero minsan kailangan rin natin yung mutual help, no, kailangan rin natin yung circle ba, yung right circle na mag-guide rin sa atin para mas lalo po tayong mapalapit sa Panginoon. At sa Kamatis po, no, may share po doon may share po may share po about sa Kamatis, no. Kamatis na napasama sa nabubulok na kamatis. Tingin niyo po ano pong mangyayari sa fresh na kamatis? Hindi na po mabubulok po 'yon, naging ketchup na. Naka-pack na. No? Kasi na-process na, no, at sa ating mga, sabi nga po doon, mga barako, no, we are meant to feel the pain and struggle, no, kasi wala tayong choice, no, kasi doon tayo mabibuild sa mga problema, no, na nararanasan, no, at hindi po dapat pala tayo magstay lang doon sa pain and struggle. Kailangan may gawin rin po tayo, no. We have to prepared sa spiritually, no, talagang mas lumapit sa Panginoon, at physically, no, hindi lang, tsaka mentally po. At yun lang po. So yun, magandang tanghali sa lahat. So bibilisan ko na lang, hapyaw na lang, no. So good afternoon sa lahat, no. Ako nga po pala si Mendoza Patrick, no. Bali parang third generation na, kasi yung first generation namin is yung matatag leader namin is si yung aming leader si Francesco Aricito. Tapos yung next po is yung leader ko naman po. Wait lang muna ako. Si Kuya Russell naman. Pangatlo naman is bali ako na. So papatuloy so eto muna. So bago ako before talagang meron akong problema bago ako makapunta sa men's convention, kasi talagang lack of wait lang. Yun nga yung problema sa pera, no, kasi yung sa men's convention nga is talagang may babayaran ka ng 600 para makasama ka. And ayun nga po, as a student, no, ang hirap po mag-provide. Pero ayun nga po, thanks kay Lord, no, na nakapunta po ako sa men's convention. And ayun nga po, sa tulong ng aking magulang na dinagdagan yung
pera ko para makabayad ako. And thank you talaga, Mama. Kasi nga, dahil sa nanay ko, nakapunta ako sa men's convention dahil na rin sa leader ko. And lalo-lalo na kay God, no? Talagang thankful talaga. So during, no, talagang bago nagsimula yung men's convention, tuwan-tuwa ako kasi napasama ako dun sa event na yun. Kasi hindi ko talaga inaasahan na mapasama ako sa event na yun. Kasi nga, bago man yung men's convention, meron din akong babayaran. Which is yun yung sa intrams namin sa may-aray. And pinagpipilian ko, which is ano yung babayaran ko. Kung sa men's convention ba, or yung sa intrams namin. Pero hindi ako nagpatalo sa kalaban, no? Talagang mas pinili ko yung makasama ako sa men's convention. Kasi sa men's convention, doon magbe-benefit yung spiritual ko. Sa intrams naman, siguro pagod lang yun, putok lang yun. Wala akong mangyayari sa akin doon. Makapaglaro naman ako ng basketball doon sa amin. So ayun, mas pinili ko yung men's convention and iniwan ko talaga yung intramurals. So wala na akong pake doon sa may intrams and mas masaya ako na nakapunta ako doon sa may intrams. Ay, sa may men's convention pala, sorry. So yun, after natutunan ko na doon sa may Barako Convention, no? Hello, what's up mga Barako? So, ayun, natutunan ko na, yun nga, sa mutual, sa Marvelous Help, no, na, wait lang po. Sa Marvelous Help, meron po akong na-accomplish na bagay, which is yung nga po nakasama ko sa men's convention, dahil nga po sa tulong ni Lord, no, na talaga namang nag-provide. So, talaga namang God will provide all the time, no. Kasi talagang nangihina na ako ng time na yun. Hindi ko rin alam kung paano pa ako makakasama. Pero yun nga, naginawan ko ng paraan. And thank you kay Mama na talagang binigyan niya ako. Nag-support siya sa akin para makasama ako sa men's convention na yun. Thank you kay God na. So, sa may Marvelous Help, so, yun lang sa may So, may na-accomplish ka may ma-accomplish ka kasi binibigyan ka ng strength ni Lord. Na kasi hindi ka naman talaga iwan ni Lord and hindi ka nag-iisa. Huwag mo isipin na nag-iisa ka sa mga bagay-bagay, no. Na ayun nga, ngayon, nagsasalita ako sa inyong harapan and tuwan-tuwa ako, pero medyo kabado lang. Medyo kinakabahan kasi nga hindi ako sanay sa ganitong gawain. Pero thankful pa rin kay God na nakapagsalita ako sa inyo, na testimony ko yung mga ganitong bagay. So, yung aral nung Marvelous Help is ang tagumpay ay bunga ng tulong ng Diyos, hindi lang ng ating pagsisikap. Kailangan natin ng gabay at lakas ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So, ayun nga, no, na hindi ka nag-iisa sa mga ginagawa mong desisyon, no, na andyan yung tulong ng Panginoon, no, na hindi ka niya hayaan at talagang i-guide ka niya na para ma-accomplish mo yung isang bagay na yun. And marami po akong natutunan sa may men's convention and nga po medyo yung time nga po is short and lock na lang po. Siguro dito lang po mag-end. Manhares at ang leader ko po ay si Kuya Chipo. At mayroon po nangyari po kapon, may men's convention po. At galing na din po at saka ang ganda na din po. Marami po naging notes. At ang title nga po pala nito ay Legacy. Before men's convention ay maraming nangyari po saan. Tsaka marami pong challenges and obstacles na naharap. Marami akong mga nagagawa at nakalaan ko din po baguhin. At nagpapasalamat na din po dahil nagkaroon po ng breakthrough dito. And na-encourage din po na dahil naka-join naman din po ako dito. At I thank God din po, nakasawa din po dito. Nakasawa po ako sa gawain. So, during the conference, ay unti-unti ko na-realize yung mga dapat kong gawin. Siya may mga mali din po ako. At after na po,
ay may nakita din po, meron po tayong mission, meron po tayong legacy na kailangan po natin i-fulfill. We need to revive, restore, and provide for the next generation at masunod po ito. Nagising po ako dito dahil ang lakas po ng message at naranasan ko din po ang kalakasan ng Word of God. Ang legacy po ay isang bagay na naipapasa natin sa susunod na henerasyon, ang truth po at ang katotohanan. Marami po sa akin nag-impact at gusto ko po sabihin ang tatlo na naka-impact po sa akin the most. Ang isa po doon ay kay Pastor Rafi po, na instrument po tayo na kailangan din po natin mag-disciple na ibang tao. At saka I need to preserve the Lord's name. Sunod-sunod na po ito. Ang sunod po ay kay Pastor Nonoy, na kailangan po natin maging generational leader. We need to have wisdom and fulfill our legacy. At ang purpose po nito, need to be a legend. It's important to keep what we started and end it. Salamat din po. At ang pangatlo po ay kay Bishop Oriel at Noel. Need to be a barako. Barako po tayo. At we transform generations. Kailangan natin mag-influence at kailangan din po na maging barako po tayo. Dahil kung hindi po tayo makaka-fulfill ng destiny po natin or legacy po, ang purpose. So, marami pa po akong natutunan dito, pero ito lang po talaga ang tatlo na nagbahagi po sa akin na natutunan ko po at tumatak po sa akin. Grabe po ang message. I am inspired by this. Overall, ang mga natutunan ko po ay we have a legacy to fulfill. Kailangan po natin ito i-apply po sa buhay natin. I-reflect po natin ito sa sarili po natin. At i-motivate po natin ang ibang tao. Masaya din po ako dito. I'm sure din po na masisiyahan din po kayo dito. Ina-encourage ko nga din po at siya ini-invite ko po kayo na makasama po dito sa mga next conferences. Makarinig din po ng Word of God, binabahagi po dito. So, thank you po sa lahat and thank you God din po. Yun lang po at barako tayo. Awu! Bibilisan ko na rin po. Actually po, lahat po ng mga sinabi nila is kailangan talaga ng lahat. Especially po yung marvelous help po. Kailangan ng lahat yon. Kasi sabi nga ni Pastor Rafi na marvelous help is only came from God. No one else po. Diba? Tama po yun. And ayun nga, mag-focus na lang po ako dun sa pangalawa po, yung mutual help po. Madalas po kasi bilang isang lalaki, tinatago natin yung feelings natin, hindi po ba? Yung ayaw nating pinapakita sa iba yung kahinaan natin. No? So sabi nga, parang nahihiya tayong i-open up yung mga nararamdaman natin, kaya tinatago na lang natin yon. And ayun, so marami din po akong natutunan doon. Of course, sa sinabi nga ni Pastor Rafi na let us be humble enough to seek help from others. We are called not to do things alone, but we need each other to fulfill our God-given assignment. No, especially kailangan talaga natin magkaroon ng mutual help din po sa mga leaders natin. No, hindi lang pwedeng sarili mo lang, hindi lang sa katabi mo lang, hindi lang para sa iyo, kundi magkaroon tayo ng mutual help sa leaders natin. Tulungan tayo dito. Family tayo dito. Kaya ayun nga, and sabi nga ni Bishop Oriel, hindi lang tayo basta lalaki. Barako din ako. Ayun po. And I hope po na lahat tayo makasama sa next conference. Yun po, maraming salamat. Ito barako, taas kamay. Pag di nagtaas yung kamay ng katabi mo, taas lalaki, anong tawag dyan? Bakla ko. Hindi, joke lang. No, lahat po nang nandun ay barako, sabi nga ni Bishop. Ano yun? Barako Conference. Ayan. Pero hindi nyo din po ba alam na umiiyak din po ang barako. Amen? No, amen, di ba? Wala namang doon, wala namang exemption doon. No? Nandun nga nung unang kanta ng worship, Banal Mong Tahanan. Grabe po yung iyak ko noon. Kasi,
po napigilan yung yung emosyon ko. May katabi nga po akong pastor doon eh. Grabe, siguro naririnig niyo na yung mga yung mga iyak ko, grabe. Kasi sabi nga, hindi ako worth it, no? Kung titignan ko talaga yung sarili ko, hindi ako worth it. Napakamakasalanan kong tao. Talagang hindi ko worth it na tumayo sa harapan, hindi ako worth it na gamitin ng Panginoon. Pero sabi nga, loobin mong ang buhay ko'y gawin mong, ano yun? Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yun, yung talaga na yun, yung nagpaiyak sa akin. Grabe talaga si Lord, no? And, ayun, gusto ko lang din po i-share na don't choose poverty. Kasi sabi nga, dapat pag pinanganak kang mahirap, dapat mamatay kang mayaman. No? Kasi pag namatay kang mahirap, sabi nga ni Pastor Jay, kasalanan mo yan. Amen? Kasi lahat tayo binigyan ng opportunity na mag-produce ng wealth. Amen? Lahat po tayo binigyan ng wisdom ng Panginoon. Lahat tayo binibigyan ng opportunity na makapag-produce ng wealth. Kaya, yun, tumatak po talaga sa isip ko na I declare sa buhay ko, hindi ako mamamatay na mahirap. No, hindi puputulin ko yung generational curse sa pamilya namin na mahirap lang kami, ganon. And sabi nga doon, yung mga barako, yung tinuro ni Bishop, no, pag sinabi nating barako, sino ba dito barako, taas kamay? Amen? Yung mga barako, dapat yan yung nagbi-bring ng change, especially sa family. Amen? Kung tatay ka, no, dapat ikaw yung nagbi-bring ng change, ikaw dapat yung nagsiset ng example doon sa mga anak mo. Amen? Kung ikaw naman ay kabataang lalaki, dapat ikaw din yung nagbi-bring ng example, ikaw dapat yung nagkikerry ng good example, righteousness, ika nga. No? And sabi nga doon, meron din tumatak sa ko doon sa isip ko na ang sakit kasi sabi ni Pastor Nonon, spiritually giant pero financially dwarf. Amen. Ulitin ko. Spiritually giant, financially dwarf. Ang sakit lang kasi tinamaan po ako no kasi hindi pala ako magiging effective sa leader kung nandun talaga na kulang yung finances ko. Ayun po, no? So, yun din po yung struggle ko nung bago ako pumunta bago ako makarating ng men's convention. Wala din po akong pambayad. Same as din sa mga testimony ng iba. Wala din po akong pambayad. Pero, alam niyo po, grabe talaga yung Panginoon. No, naalala ko po pala, nag-choreo po ako dun sa isa pong kay Ate Ai po, yan, si Ate Ai. No, yung talents po ni Apple. No, nag-choreo po ako dun. And, naalala ko po pala na may bayad po pala yun. No. And ayun po, grabe po talaga yung Panginoon kasi binigyan niya talaga tayo ng yung mga skills natin para makapag-produce ng wealth. And ayun po, praise God kasi meron po sa akin kumuha na mag-choreo po no sa grade 6 and grabe po talaga, sabi ko, I declare na makakasama yung mga kasel member ko, no. At gagamitin ko yung skills na yun, gagamitin ko yung talents na yun para maisama yung mga hindi nakasama. Kasi magiging fire extinguisher yun, di ba? Tayo, maalab tayo, yung mga nakasama. Pero yung mga natira, magiging fire extinguisher yun. Amen? So, yun lamang po. Maraming salamat. I encourage everyone na next time, pag may mga convention tayo, sumama po tayo, no? So, yun lang po. Maraming salamat po. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Brother Jello, no? So, galing po sa tribe ng mga katatayan kay pinaka-poging leader ko, kay Brother Joby, no? So, isang kaway naman dyan, bro. So, ano pa ba? May sasabihin pa ba ako? So, lahat ng mga nag-testimony, mga barako rito, is nasabi na nila. So, may dadagdag lang ako, no? So, yung legacy, no? Pamana. Ano ba dapat na pamana natin? Bilang tatay, syempre sa mga anak, ano ba dapat yung ipamana ko? Pwede bang, anak, pamana ko sa yung high blood ko, okay lang ba sa'yo? Yung diabetes ko, sa'yo na lang paglaki mo. No? So yung pamana, bilang tatay, yung mga ginagawa ko ngayon dito sa church, gusto kong ipamana sa mga anak ko. No? Yung sinabi nga ni Bishop Oriel, na yung truth believes and ba't nawala? So, truth believes and action, no? So, ngayon po ginagawa ko po 'yun dahil before po ako mapunta sa church,
no? So napakarami ko pong struggle sa buhay. Mas lalo pa pong dumami nung lumapit ako sa church. Pero naniniwala po ako sa Panginoon na malaki po yung pagbabago na gagawin niya sa buhay ko. So bilang barako at bilang tatay sa mga katatayan, maraming salamat sa mga nandiyan kayo palagi pag may mga struggle sa buhay na i-share ko sa inyo, no? So alam ko lahat ng problema na to ay may hangganan, no? Hindi lang laging ganun. So pinagpipray ko rin na na maging maayos lahat. So maraming salamat. Yun lang, medyo may kalungkutan lang na nangyari before ako umattend sa Men Legacy. So maraming natutunan. So idadagdag ko lang rin sa mga natutunan ko doon yung pagdisiplina, tsaka sa mga financial, no? Kailangan magtabi, mag-savings. So hindi ko na gagawa 'yon. So ayun lang, maraming salamat. So nasabi na ng mga ibang barako yung mga dapat kong sabihin. So naidagdag ko na yung mga dapat kong nalaman. Marami akong natutunan. And ini-encourage ko lahat ng mga barako na hindi pa nakakatin sa mga ganung bagay. So maraming salamat po sa inyong lahat. Afternoon po. Yan, sabihin mo sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. And so, kahapon po, nandun po kami sa men's convention. No? Totoo lang po, kung sino yung umattend, yun lang po yung makaranas nun. Tama ba? No, kung sino yung umattend, siya lang din yung, kung umattend ka doon, ikaw din yung mabless doon. Amen? Salamat. Mga kasama dyan. Amen? Tama po. At ngayon din, kung umattend ka ngayon, ikaw din ang mapagpapala. Why? Because you came. And Jesus, nung nagtawag po siya ng disciples and He wants to change the world, the first thing that He said to His disciples is, come. Because God is a relational God. And gusto niya magbago ng mundo, gusto niya magbago ng buhay, you need to come. Amen? Sabi mo sa katabi mo, masaya ako dahil andito ka ngayon. Amen? Yan. Okay. And to start po, we are now on third part po ng ating series na Faithful. No, sabihin nga natin word, faithful. I believe lahat ng mga kausap ko rito, ito yung mga faithful. Amen. Punong-puno ng faith, ibig sabihin. No, faithful or tapat, no po? Faithful, tapat. Right? And nandun tayo sa part 3 natin, ang title natin ngayon, last time, is stand out, then stand up, at ngayon naman po is stand strong. And next week po is stand in faith. No, we stand in faith. And kung na-miss nyo po, pwede nyo pong balikan sa FB natin or sa YouTube po natin. You can watch po yung atin po mga messages po doon. Okay? Andun lang po yan, no? Sa ating page. Okay, at sa ating channel. Okay, at ngayon po, let's study this. And before po tayo magtuloy, pwede po nating i-recite ito, i-declare po natin ito. Because again, we will be engaging with the Word of God. So, napakahalaga po that we declare this and make this prayerfully. No, prayerful. No? Yung mga nag-share po dito kanina, meron na pong apo na nandito kanina. No, si Johan, so ano na po siya, third generation na po siya.
He is a legacy. No? Si Mamijo, tapos si Jovi, si Legal, tapos si Johan. And next, si Johan, kung eventually magkaroon siya ng family niyang sarili, siya naman yung magtutuloy nun. So, parang kanina rin, si mga cell leader, siya nag-share kanina, no? Si Patrick, third generation na ako kasi si Kuya Francesco, tapos si Kuya Russell, tapos ako. Ako na yung pangatlong generation. And it's a legacy. Right? Sabi ni Bishop, parang si Bishop, pinasa sa mga pastor, yung mga pastor sa mga primary leaders, yung mga primary leaders naman to their 144 at sa mga 1728. Then eventually, we can change the world. Right? So kaya po ngayon, itong pag-aaralan po natin, it's a generational topic. It builds legacy. Sino rito gusto ng legacy, yung buhay mo, yung ipapamana mo talaga. Yun talaga yung pinakamalalim na ipamana natin. Hindi po pera, property, lahat po yan mawawala. Pero pag naturuan mo silang lumapit sila sa Diyos na may likha ng langit at lupa, meron kang naipasang lasting. Amen? Bakit? Hanggang langit po yun. At sige po, i-declare po natin to. Grab hold of your Bible. May Bible po ba yung katabi niyo? Dapat po ba pag Christian, may Bible? O, tignan mo mabuti yung katabi mo. Sabi sa katabi mo, kaya pala. Po, tama po. Noon po, nung bago po ako mananampalataya, tapos sabi, let's open our Bibles. Ang marinig mo, shh, shh. Di ba? Ngayon po, pag let's open our Bibles, tahimik. Bakit? Yung Bible ay nandun na sa pad. Pero in the last days po, ito po suggestion ko, kung wala kang physical Bible, bumili ka ng physical Bible. Mag-desire ka magkaroon. Bakit? In the last days, na nagsisimula na po ngayon, sa time po natin, malapit na po, okay? Ito po ay kontrolado na ng gobyerno. Bakit? In the last days, just like in China, they are controlled. Kaya alam po, pag may mga malalaking pagtitipon, binabantayan po, bakit ang daming tao dyan? Dahil yung signal ng cellphone, marami doon. So, namomonitor po sila. Kaya pag may mga large gathering at alam po nila ito'y gawaing hindi nila in-approve, may mga pulis na po agad doon sa labas. That's why, yung mga kapatid po natin doon, they seldom bring or they bring it pero offline. Bakit? Kasi po, madidetect. And in the last days, ang cellphone po, hindi natin pwedeng, hindi reliable. Pwedeng malobat, pwedeng masira, katulad ng cellphone ni Russell. Okay po, no? Naghiwalay na. Buti pa, no? Naghiwalay na sila, di ba? Okay. Pero buti may kapalit. Ganun ba yun? Hindi. In the last days. Kaya po napakahalaga that we have a physical Bible. Wala pong lobat yan at walang notification na manggugulo sa'yo pag nagbabasa ka. Okay po ba yun? And I always suggest it lalo po sa bagong mananampalataya. And as Christians po, dapat meron tayong physical Bible. Yung wife ko po, si Ann, last time, nagpabili po siya sa akin, binilang ko po siya online ng NLT Bible kasi gusto niya po, every year, bago yung Bible niya. Ano yung sabihin? Every time na matapos niya, nabasahin yung Bible na to, isang version na naman yung babasahin niya. Last time po, we went to sa bookstore, Bible bookstore, bumili po siya ng isa pang version, ESV naman. Right? So bakit? Kasi po doon siya nag-invest kasi gusto niya, pag nagbabasa siya po ng Bible, gusto niya physical Bible. Right? Okay? So, okay po, pwede ba natin i-declare na to? Because again, we will be engaging with the Word of God. Ready? On the count of 3? Ready na kayo? Okay, 1, 2, 2.5, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we come before you sa oras po na ito. Patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas. And again, Lord, opportunity for us to be blessed by your word. At alam po namin, Lord, it's a privilege for us. Dahil alam namin, in the end times, magkakaroon daw po ng poverty. Anong poverty? Famine. Famine of the Word of God. Wala na pong magtuturo, wala nang makakapakinig,
ng mabuting balita, scarcity ng Word of God. Bibles might be hindi na available. Yun na po yung famine in the last days. Kaya Lord, we pray na sa oras po nito, bigyan namin ng value habang naririnig pa namin yung inyong salita na malayang na ipapahayag sa mga simbahan. And Lord, we ask God that you make yung heart ng inyo pong mga anak magmistula pong matabang lupa na pagtatamnan ng inyong salita. And claiming, ito po'y magbe-bear ng fruit, 30, 60, hanggang 100-fold na blessing. So that kami man po ay maging pagpapala sa napakarami pong tao. Salamat po Diyos, mapagpala niyo po yung inyong mga anak. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. We've been talking about the story of Daniel. At si Daniel po, no, at dito sa time na to na ating pong dadaanan, kung kilala niyo po si Daniel, saan po famous si Daniel? Lalo po kung kayo ay nag-Sunday school, yung mga bata, kilala si Daniel. Daniel and the Lions Den. No, si Daniel po na hinagis dun sa kulungan ng mga leon. Alam na natin yung storya, pero in the time of Daniel, lahat po yun ay mangyayari pa lang. Hindi pa po niya alam kung ano yung susunod na kabanata dun sa mga sitwasyon na nangyayaring yon. Sino rito hindi mo alam yung mga mangyayari sa susunod na araw? Amen. Pero pwede tayong magtiwala sa Diyos kung ano yung nangyayari ngayon. And the time, si King Darius po, siya po yung ikatlong hari na pinaglilingkuran ni Daniel. And Daniel at this time, he was about 80 years old. No, meron po bang 80 years old na rito? Wala pa. Okay. Kasi po, yung dito sa church po, pagka ikaw ay 90 years old, yan po ay mga young professional. 90. Kaya po rito, puro young people. Amen? Tino mo katabi mo, young people. Kung wala pang 80 yan, young people pa yan. Tino mo mabuti. Yeah. Meron na po bang 90? 90? Wala pa? Wala pa? 90 plus po dito sa atin ay ano? Yung youth pa po yung 90 pababa. Yung 90 plus, young professional. Okay ba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang youth, di ba? Tama po ba? Batang-bata. Amen. Okay. And si Daniel po, he was about 80 years old nung istorya po na nangyari po yun. And si King Darius po, yung government niya po, nag-set po siya ng 120 na sabihin na natin po ito ay mga senador or mga congressman pa. 120 na namumunot na mamahala para sa lahat ng pangangailangan at proteksyon ng kaharian. At doon sa 120 na yon, merong tatlo na inilagay to administer. Maaring 40-40 siguro. No, kasi 120 divided by 3, 40. Tama po ba? Tama ba? Okay. So, kaya lang, naisipan ngayon, merong gustong gawin yung hari kasi merong nakitang kakaiba kay Daniel. At tingnan niyo po, merong kakaibang character si Daniel. He is faithful. He has this excellent spirit. Kaya yung hari, iba po na yung plano. Gusto na siyang gawing second in command. Puntahan po natin yung verse. Daniel chapter 6, verse 1 to 3. And if you're writing down notes, sulat niyo po ito. Sabi niya, it pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. So sila yung nag-check maari ng mga taxes, protection, ng anumang yaman, meron, nag-check ng lahat, monitoring yung satraps. At nilagay yung tatlo na administrator, si Daniel, at yung dalawa pa niyang kasama na hindi pinangalanan. Pag kontrabida ka talaga, hindi ka lalagyan ng pangalan ni Lord. Hello po? Tingnan niyo si Daniel lang nilagyan, di ba? Okay? Kaya tingnan niyo po, buti na lang yung katabi niyo, nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil tinanggap niyo si Jesus Christ. Amen? Okay, tingnan niyo po, sabi ng verse 3, Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps. Hindi lang doon sa tatlo, ha? Doon sa 120. Ibang-iba si Daniel.
Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Ibang-iba, kakaiba rin talaga yan. Amen? Sabi sa katabi mo, special ka talaga. Amen. Special yan. Anak ni Lord yan. Amen. Si Daniel, ganun din po. Dahil sa kanyang pananampalataya, we know Daniel. We've been talking about Daniel and his friends, yung mga nakaraan pa. Ano yung faith nila, gaano katindi yung pagtayo nila, gaano katindi talaga. They stand out, they stand up. At ngayon, he is standing strong. Bakit? Tignan niyo po sabi, may mga administrator, lahat sila, maaring merong, pag nakita mo, medaya, hindi sila, pag gumagawa sila, hindi excellent. Pag gumagawa sila, maaring may konting, no, parang ginawa na lang, nagpabaya. Pero si Daniel daw, sabi niya, has exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Grabe, ipopromote. Pag ikaw pala ay talagang sumusunod sa Lord, solid, you stand strong to the Lord, mayroong promotion na parating. Kaya sabihin mo sa katabi mo, taas mo yung kanang kamay, taas kanang kamay, himasin ang likod ng iyong katabi, sabihin mo, parating na promotion mo. Amen. Pag na kay Lord, di ba? Tama ba? Yan si Daniel, dahil nagtatapat, excellent, exceptional yung qualities. Grabe. Pumunta ng church, hindi lang umattend. Grabe na, nag-undergo ng process, nagla-life class ngayon. Grabe, palakpakan natin yung may mga magla-life class ba rito? Taas yung kamay. Grabe, praise the Lord, no? Magla-life class, yung iba nag-life class ngayon, mag-SOL, nag-undercover yung iba. So, may mga nasa undercover ba ngayon? Grabe, no? Yan, taas yung kamay yung mga nasa undercover ngayon. Yan, grabe, palakpakan natin ng Lord. Yan. So po, nagbalik-aral na tayo ngayon uli, no? Kasi po, we pause a while because to give way po doon sa undercover natin. At ngayon, sino nasa SOL1? SOL1, meron ba rito? Ayun, may mga ilan. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ng mga nasa SOL1. Ayan. O, some po kasi nag-graduate na most of them, no po? Lalo yung mga nasa primary leadership. But tingnan nyo po, si Daniel nagtuloy, hindi lang siya umattend kung siya po ay nasa church, kundi nagtuloy po siya sa process. Sabi nga ng mga kapatid, naging ketchup na. Kaya hindi na maapektuhan ng mundo. Kahit bulok yung kamatis, hindi na maapektuhan, hindi na siya mabulok. Bakit? Nasa bote. Nananatiling sariwa kasi ketchup na. Na-i-process na. Amen? Tinawag katabi mo. Sabi mo, ketchup ka na. Ha? Okay po. Pero tingnan mo, ang galing, no? Exceptional qualities at dahil doon, ipopromote. Kaya sabi mo sa katabi mo, get ready, kapatid. No? Talagang nakakatuwa po. But the thing is, ito po, ipopromote siya ng hari ang problema. Sabi sa katabi mo, ano yun? Tanungin niyo ko, ano yun? Ang problema po, nainggit yung dalawa. Sabi niya, 3 tayo, bakit siya lang? Diba? So, nainggit sila. Kasi kaya na si Daniel talaga, ang husay niya talaga. Hindi lang siya mahusay, tapat pa siya. Hindi lang siya skillful, okay yung character niya. Talagang faithful siya doon sa hari. At dahil doon, nagplot sila na pabagsakin si Daniel. Kaya ngayon, unawain natin kung ikaw'y nagtatapat sa Panginoon, ito yung mga katotohanan na pwedeng makatulong sa iyo para ikay tumayo sa iyong pananampalataya for you to stand strong. Okay? 3 truths to help you stand strong. Pastor, ano yan? Kasi, Pastor, nagtatapat ako sa Lord. O maaring for some of us, nagsisimula ka pala ngayon. No, nagtatapat na po ako, uma-attend po ako, wala po akong absent. Pag dumalo po ako sa church, hindi po ako natutulog, di ba? Tignan mo yung katabi mo, di ba? Nagising, di ba? Okay, tapos... Di po, acceptable po ni pastor yan pag nasa church nakakatulog. Kasi sa bahay po, hindi makatulog. Pagdating sa church, nakakatulog. Kasi sabi ni Lord, come to me and I'll give you rest. Hallelujah. Talaga po, biblical pa rin, di ba? Hallelujah. Kaya po, understandable yan, di ba? Katabi mo, okay lang matulog, basta nagte-take notes. Sabi mo sa katabi mo, okay lang matulog kay pastor, basta nag-take notes. Okay? Okay lang po? Okay lang matulog, basta nag-take notes, ha? Okay. So, yun. Ano yung unang truth? Isulat nyo po ito. Kasi ito po ay mangyayari pag ikaw ay nagtatapat sa Panginoon. Number 1, you need to expect
Ano yun? When God lifts you up, pag pinopromote ka ni Lord, binibless ka ni Lord, expect others to try to bring you down. Sino rito narinig mo na, may sinabi, bakit ba naman gayon sa leader? Bakit naman pastor? Bakit naman kung kailan pa ako lumalapit sa Diyos? Kung kailan pa ako nag-life class? Kailan pa ako nag-cell group? Kailan ako nagsisimulang mag-devotion? Kailan ako nagtatapat sa Panginoon? Nagbigay ako ng tithes ko, nagbigay ako ng offering ko, nagbigay pa ako ng first fruit ko, nag-sacrificial giving pa ako, binigay ko na yung lahat sa Panginoon. Bakit ngayon pa nangyayari itong mga to? Nakarinig na kayo ng ganon? Nakarinig na kayo ng ganon? At nakaranas din kayo ng ganon? Ha? Yung iba, pastor, hindi talaga. Kasi si Lord, covenant kami kay Lord. Yung covenant, hindi lang kami ni Lord jowa. Alam mo yung jowa? Kasi yung jowa, pag hindi mo na gusto, hiwalay. Di ba? Lord, pinakasalan ko na si Lord in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Kaya pwede kong sabihin kay Lord, Lord, nagpakasal na ako sa iyo. Kaya ang kanta niya, ano? Ako'y sa iyo, at ika'y akin lamang. Tama? Kahit anong mangyari, ang pag-ibig ko'y sa iyo pa rin. Kahit ano pa ang sabihin ng mga unbeliever, ay ikaw pa rin ang mahal. Bro, mas maganda yung pagkakinanta mo kay Lord. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot mga ako'y sa leader na. Oh, pumanaw na. Tama po ba? Alam niyo po, ang sarap ng awit pagka inawit mo para sa Panginoon. Kanina po, kahit masaya yung tugtog, naiiyak ako. Tama? Lalo yung kanina, yung simulang kanta nila, ang ganda ng message, na lahat kung ano ko, why am I standing now, it's all because of the grace of God. Sana mamaya kantahin natin uli, no? Kapatid, expect. Sabi sa katabi mo, expect that when God lifts you up, others might pull you down. Pwede ka nilang hilahin. Pagka nagiging faithful tayo sa Panginoon, there's always an opposition. Pastor, bakit ganito pa? Kasi bakit naman noon walang ganito? Eh kasi noon, di ba, sabi nung kaaway, sabi ng mga demonyo, yung mga kampo ni, di ba? Sabihin, boss, tirahin natin to. Sabi niya, huwag niyo gagalawin yan. Kakampi natin yan. But when you decided and you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, nagtatag ka na, nag-covenant ka sa Lord. Na sa'yo, ikay sa Kanya na at siya sa'yo na. At dahil doon, ano na gagawin ng kaaway? Kalaban na to ngayon. All hell break loose. Bakit? Kasi po merong promotion, merong blessing talagang gagawin ng Panginoon. Alam niyo po, lalo yung mga magsimula ka ng bagong ministry, mag-open ka ng cell group mo, o kaya ngayon, nag-decide ka mag-life class, you go further. Ang daming challenges, ang daming opposition. Nagsimula ka mag-devotion, nagsimula ka mag-church. Di ba? Dito sa GUCCL, yung asawa mo, yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, nung nalaman nila that you're going to your next level, may mga sasabihin sila. Ready ka na ba? You need to expect because there's always an opposition pag lumalakad ka higher sa Panginoon. Kaya expect mo na yun. Sabi sa katabi mo, expect mo na yun. May mga kasabihan po sila sa ibang bansa, sabi, tall poppy syndrome. Ano yung tall poppy? Pag tall poppy, tatalbusan na nila. Pag tumutubo na yung puno. Ganun. Okay? Sa atin naman, ang tawag dyan, talangka mentality. Crab mentality. Na pag nilagay mong mga talangka sa isang timba, ano gagawin? Pag umaangat yung isa, sama-sama tayo dito. Di ba? Hinihila. Hindi masaya pag mayroong umaangat. At that is what happened in the time po ni Daniel. Tignan niyo po yung verse 4 to 5. Sabi, at this,
the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. Tinignan nila, check natin yung salin yan, baka korap yan. Tinignan lahat, chinik sila ng AMLA. Di ba? Tama. Pero tingnan nyo po, sabi, ano nangyari? But they were unable to do so. Wala silang makita. Bilang Kristiyano po ba, dapat pag nasa trabaho tayo, wala silang masabi talaga, ay napakasipag niyan. Grabe, kahit paperclip, hindi yan kumukuha. Kahit bond paper, hindi yan nagpiprint ng assignment niya ng anak niya sa opisina. Kahit ballpen, hindi kinukuha. Wala. Grabe, no? Kahit yung mga thumbtacks, talagang hindi niya kinukuha. Kahit pako doon sa construction, wala siyang inuwi. Kasi tapat walang makita. No. They could find no corruption in him because he was trustworthy. Sabihin natin yung word, trustworthy. Paano napakita yung trustworthiness niya? Neither corrupt nor negligent. Walang nakitang corruption sa kanya, hindi rin siya nagpabaya sa kahit anong pinagkatiwala sa kanya. Right? At sabi, and next, tingnan nyo, walang makita. Anong nakita nila? Finally, these men said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Wala silang masilip, liban na lang. Ano lang hahanapin? Yung ginagawa mo para sa Panginoon. Kung kailan ka lumapit sa Panginoon, kung kailan ka nagdi-devotion, kailan ka nagsa-cell group, kailan ka nag-reach out sa mga tao, kailan ka nagbubukas ng cell group mo, kailan ka na sumusunod sa Panginoon, nagte-training ka, nag-SOL ka, doon ka naman. Sasabihin, nakita ko na yan. Naalala niyo mga guys, yung mga barako dyan, yung umating kahapon, yung testimony ng isang kapatid na nakakilala sa Panginoon during pandemic, na dating babaero, sugaro, lasinggero, lahat na ng ero. Pero tapos nung siya nagsisimula, nagdi-devotion siya, anong sabi ng misis niya sa kanya? Kasi yung misis niya talagang wala na, suko na sa kanya eh. Napakaloko niya talaga, no? Nung nanliligaw, ang bait-bait. Pero nung naging asawa na, iba na, lumabas na lahat ng sungay. Yeah? Pero nung nagsisimula sa Panginoon, nagdi-devotion na sabi, nakita ko na yan. Nung nag-church na, alam ko na yan. Saan ka galing? Church ka pa. Pero alam niyo po, yun yung tinignan talaga ng kaaway. Yun yung discouragement ng kaaway. Wala kasing makita na, matuwid na yung buhay eh. Ano na lang makita? Yung paglapit niya sa Panginoon. Kaya payo ko doon sa mga gustong pumunta doon sa next level, yung nagla-life class ka ngayon, no, nag-school of leaders ka ngayon, nag-open ka ng cell group mo, nagpapalalim ka sa Panginoon, I want to encourage you. Just like Daniel, you need to expect na meron talagang opposition na nilalagay yung kaaway sa buhay natin. Gusto nilang imanipula yung hari, si King Darius, at gusto nilang konbinsihin si King Darius na gumawa ng decree. Yun ang ginawa nila. Lumapit sila, mahal na hari. Grabe. Mahal na hari, pwede bang gumawa kayo ng batas? Yung mahal na hari, talagang the best kayo. Maring ginanon eh. Maring may dala pang pares, tsaka, pares. Anong special? Bibingka na may bibingka na may itlog na pula, tanang special, no? May pansit malabon, grabe, talagang the best, no? Dinala, puro hipon. Mahal na hari. Maring mahal na hari to. Tapos mahal na hari, alam nyo mahal na hari, ang galing nyo mamahala talaga, tindi nyo. Mahal na hari, ang tindi. Pero mahal na hari, alam nyo po, pwede ba tayong magawa ng batas? Na 30 days, walang magpipray, liban sa inyo. Sa loob ng 30 days, walang tatawag sa ibang Diyos, liban sa inyo. Kasi nung panahon po na yon, ang mga hari, tinuturing din po nila mga Diyos, small g. At yung hari naman, syempre, convincing naman tong dalawa, may influence din, na-influence nila ngayong hari. Ang ganda ng idea nyo. Sige nga, o gawa kayo. No?
Chinat GPT nila ngayon, gumawa sila ng rule. Hindi, wala pa palang chat GPT, no? Diba? Gumawa sila, tapos 30 days. Walang magpipray. Ito yung mga lahat. Pinirmahan ng hari, tinatakan ng signatory ng hari. Grabe, wala na. Ang utos ng hari, hindi dapat mabali. Ang problema, yun ang kay Daniel. Kasi nakita nila si Daniel, 3 times a day, nagpe-pray. Umaga, tanghali, gabi. Araw-araw. Kaya lang kung wala magpe-pray, anong mangyari? Titigil na si Daniel. 3 bagay na pwedeng gawin ni Daniel. Una-una, pwedeng hindi na mag-pray si Daniel. 30 days lang naman para maiwas siya kasi kung sino man ang mahuli, itatapon dun sa kulungan ng mga gutom na leon. Pwede naman, 30 days lang. Naisip ko po talaga, ano kaya kung ibatas yun ni Mayor, ni Governor, sa buong Cavite, wala magpe-pray, liban sa akin. Walang tatawag sa ibang Diyos, liban sa akin. O kaya, sabihin ni President Marcos, walang ibang magpe-pray, kundi sa pangalan ko lang. Ganun lang. Pag meron kong narinig, papapatay, kukunin lahat ng property. Magpe-pray pa rin kaya yung katabi mo? Parang isang tanong, no? Kukunin property mo, tanggal ang trabaho mo, lahat. Aalisan ka ng pangalan, lahat ng, kukunin lahat, kukulong kayo lahat. Magpe-pray pa rin kaya yung katabi mo? Si Daniel, may unang choice na yun, pwedeng hindi na siya mag-pray, 30 days lang naman Tama? O kaya, pangalawang choice niya, hindi naman masyado halata. Magpe-pray siya, pero tahimik lang. Yung pray. Bumubuka lang yung labi niya, pabulong lang. Tapos sabihin nung katabi niya, nagpe-pray ka, no? Hindi. Pwede, di ba? Pero nagpe-pray naman talaga. Pero compromise pa rin. Yung una, compromise. Yung pangalawa, mukhang nagpe-pray, pero compromise pa rin. Pero dahil he is standing strong, he wants to stand out, he wants to stand up in his faith, ano ginawa ni Daniel? Umuwi ng bahay, nung nalaman niya yung batas, binuksan doon sa upper room, binuksan yung bintana na nakaharap sa templo ng Jerusalem, at lumuhod at nanalangin. Ito yung pangalawa natin. Ano yung ginawa ni Daniel? Second, nag-pray po siya nung nalaman niya yung parating na problema. Kaya lang, di ba bawal mag-pray? Anong gagawin pag nag-pray? Itatapon sa kulungan ng mga leon. Gutom na leon. Hindi lang po isang leon yun. Maraming leon. Kaya lang, anong solusyon niya sa problema? Nanalangin. Prayer on your knees gives you the strength to stand. May mga pinagdadaanan ka ba ngayon na ang hirap sitwasyon na, alam mo yon, ang galing mo naman, mahusay ka naman, matalino ka naman, may yaman ka naman, pero itong area na to, hindi siya kayang solusyonan ng pera. Sino tiniwala, may mga bagay na hindi kayang bilhin o bayaran ng pera. Problema sa asawa, problema sa pamilya, sa anak, problema sa health, even health. Tama po ba? Ministry. Kaya lang, alam niyo po, if you want to stand strong, you need to learn to kneel down. We need to learn to kneel down. Sabi ng verse 10, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed. Okay, hindi siya lumuhod lang na parang natulog, di ba? Kasi yung iba sa atin, di ba, pag nagpray tayo ng gabi, ang amen bukas na. Hindi na, no, dati pag nagpe-pray tumutulo luha, ngayon tumutulo laway. Pero walang ganoon dito, amen, no? Wala. Pero tingnan nyo, he got down on his knees. Hindi para lang lumuhod, hindi lang manahimik, o mag-pray ng quietly. Nakalagay po, testimony, nakasulat, he prayed. Paano siya nag-pray? Giving thanks to God.
Eh, di ba itatapon na siya sa lion's den? Hindi niya po pinapansin yun. Ang pinagpapasalamat niya sa Diyos, yung sitwasyon niya, yung opportunity na to gagamitin ng Panginoon. Maring pinagpapasalamat niya, Lord, thank you for this opportunity. This is the time for me to stand strong in my faith. Napakita ko sa kanila na mayroong buhay na Diyos sa langit na nagtatapat. At maaring prayer niya rin, Lord, hiningi ko po, iligtas niyo ako sa sitwasyon na to. Pero kung hindi man, magtatapat pa rin ako. Bakit? Ginawa niya yon just as He had done before. Ginawa niya, hindi nagbago yung kanyang pananampalataya nung oras na to na mayroong uusig na sa kanya. Pwede niya nang ikamatay ito. Hindi nagbago yung kanyang ginagawa tulad ng kanyang ginagawa dati. Kasi alam niyo po, nakakalungkot kasi may mga pagkakataon na pag tayo nalalagay doon sa alanganin, ang binibitawan natin, nababago yung ginagawa natin dati sa Panginoon. Lord, naintindihan mo naman ako. Lord, naintindihan mo yung pamilya ko, kailangan kong pakainin. Lord, naintindihan mo ako, ang bigat nung dinadaanan ko, Lord, ang sakit. Lord, naintindihan mo ako, puro ganun. Pero ang tanong, naintindihan ba natin ang Panginoon? Iniintindi ba natin ang Lord? Na meron siya magandang plano sa iyo at wala siyang planong ikasasama mo. At ang hinahanap niya lang, unahin mo siya dahil ayaw kanyang mahuli. Dahil pag inuna mo si Lord kailanman, hindi kanya ihuli. Si Daniel, he did what he has done before. Nag-pray siya kung ano yung ginagawa niya dati. He remained faithful to the Lord. Alam niyo po, pag may problema, ang ganda matutunan natin. Ano yung unang-unang response natin? Lumuhod at manalangin. May sitwasyon ka ba ngayon, kapatid? Pinahintulutan ng Panginoon niyan, kaya mahirap at mabigat. Kasi gusto kang turuan ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. At gusto niyang turuan ka rin na huwag kang dumipende doon sa sarili mong lakas, galing at husay. Gusto niyang turo sa iyo na limited ka. Limited ako. Limited tayong lahat. At siya ang King of Kings and Lord of Lords. At kaya niyang solusyonan anuman suliranin mo. Dahil siya ang may likha ng langit at lupa. Amen? Tuloy natin yung palakpak sa Panginoon. Alam niyo po si Daniel, lumuhod po siya sa Panginoon. Alam niyo po, sabi nga nung mga kasabihan, yung pinakamalapit daw na distance sa langit para maabot mo ang puso ng Panginoon ay yung distansya ng tuhod mo at nung sahig. If you'll just learn to kneel down, humble ourselves before the Lord. Si Daniel po ang unang solusyon sa problema, matutunan natin, huwag kang magpanik. Pray. Pangalawa, hindi po siya gumawa ng eksena na inaway niya po yung hari o yung dalawa. Ano sabi po? Ginawa niya lang po kung ano yung ginagawa niya dati. Hindi na bago yung kanyang ginagawa dati. Kung ikaw'y nagmi-ministry, mag-ministry ka pa rin. Huwag mo idamay yung Diyos sa problema mo. Tama po ba? Yung iba po nga sabi, Pastor, talaga? Noong 2024, tumayo po kayo doon sa pulpit, Pastor? Inaatake kayo bago kayo umakyat at even nung nagtuturo ka, inaatake na pala ako sa puso no, kala ko acid lang. But nung na-ICU ko, doon ko lang nakita lahat. Why? Kasi hindi yun pwedeng maging dahilan bakit siya ang may bigay ng buhay na to. But if you have a covenant, kahit nasa ICU ka, pwede kang mapayapa. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, sa inyo na po itong buhay na to. Kung kukunin po ninyo, O Diyos, at ako'y mamamatay at mapaparangalan kayo, Panginoon, maparangalan po kayo. Pero Lord, kung hindi pa po kayo tapos sa akin, Panginoon, buhayin niyo po ako. Because you made a covenant with the Lord. Iniwan mo na yung lahat para sa Kanya. Hindi ka lang relational being. Right? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Eh si Daniel po, solusyon niya mag-pray. Hindi po siya nagpanik. Hindi niya po inaway, ginawa niya lang yung dati niya ginagawa. At nag-pre-decide na siya na susunod siya sa Panginoon kahit anong mangyari. Nag-decide na siya, di ba? Kung noona, nag-decide siya, hindi siya kakain ng anumang marumi. Nag-decide na siya na susunod pa rin siya Panginoon. Hindi niya inaaway yung gobyerno, pero sumusunod siya sa Panginoon.
Nag-stand out siya. Kung anong decision niya para sa Lord. Nung sinabi niya, Lord, ikaw ay Lord ko, wala na siyang ginawang para sa sarili niya. Lahat ay para sa Lord na dahil si Jesus na, o ang Diyos na, yung kanyang Panginoon. Alam niyo po, every time that we kneel down, we give, pinapakita natin, Lord, di ko kaya, limited ako, but kayo ay unlimited. Every time naluluhod tayo, pinapakita natin, Lord, kaya niyo to. Hindi ko kaya. Suko ako, Panginoon. Dahil ang nagpapakababa ay tinataas. At ang nagpapakataas, binababa. Kaya minsan pinapahintulutan ng Panginoon na tayo'y lumuhod sa Kanya. May mga sitwasyon sa buhay natin na tayo'y lumuhod para ma-acknowledge natin at makilala rin ng mundo na mayroong Diyos na nagpapala. Kasi alam niyo po, may mga, minsan, ano ba talaga? Kung si Daniel po buhay ngayon, anong isipin niya? Mag-church o mag-outing? Mag-church. Priority niya yon. Pastor, minsan lang naman to, Pastor. Isang beses lang naman ako absent sa isang taon, Pastor. Kasi umuwi lang yung kababayan namin balik bayan, Pastor. At paalis na siya, Pastor, sa Lunes. Linggo lang talaga siya pwede. Grabe, sa dami naman nung araw nung nakaraan, bakit doon mo pa nilagay sa linggo? Pero ikaw magde-decide niyan. Di ba? You stand strong. Sa tingin niyo si Daniel, ano desisyon niya? A-attend siya? O doon siya sa kababata niya na balikbayan? Sayang, bibigyan ka pa naman ng MacBook. Tapos doon pa kayo sa Boracay. Kasi palagi mo lang nililiguan, Boracay. Boracay. Kay sa buhangin, pero puro burak yung lagat. Okay. Pero doon sa Boracay ka pupunta. Mapapaisip ka, no? Pero si Daniel, sa tingin nyo, anong decision niya? Sa church pa rin ako. Sasama ko yung kaibigan ko. Kung hindi man siya sumama, sa church pa rin ako. Kung laitin niya man ako, sa church pa rin ako. Bakit? He made that decision. No, paano kaya kung merong, bigyan kitang 10 million, pirmahan mo lang to. Uy, grabe, 10 million, di ba, no? Kung si Daniel kaya yon pipirmahan? Grabe, no? Ikapapahamak ng ibang tao, pipirmahan mo? Hindi naman totoo? Paano ko sinabi niya, love na love kita, ha? Nung Valentine's, wala kang regalo sa akin. Ngayon, regalo mo. Di ba? Ang regalo mo, ano bang gusto mo? Ikaw lang. Next! Wala si mama, si papa, punta ka sa bahay. Nangangamoy problema. Nangangamoy aksidente. Di ba? Ganun kasi pag lumapit sa nanay, tatay, ano nangyari? Kasi pinakita yung sulat, ultrasound. No? Ma-aksidente lang po. Aksidente, grabe, hindi pinlano, no? Nakapunta sila sa private na lugar. Walang plano yon, wala. Aksidente lang talaga lahat yon. Pero guys, sa tingin nyo, si Daniel, ano isipin niya kaya? Ha? Iingatan ko yung sarili ko para sa Panginoon. Hindi ako kakain ng anuman. Kahit ialok pa ni Eva yan. Naintindihan niyo po mga kapatid, bakit I made that decision? Susundin ko, Panginoon. Kaya lang, hindi niya pa alam na iingatan siya ng Diyos. Nung nagpipray siya, hindi niya pa alam. Tayo, alam na natin yung istorya, madali na lang sa atin. Pero nung time ni Daniel, wala pang istoryang gano'n na alam ng mga kabataan doon sa Sunday School. Hindi pa niya alam na ililigtas siya ng Diyos. Pero ang alam niya lang, nag-decide lang siya, magpe-pray pa rin ako kung ano yung ginagawa ko dati, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Katulad na ginagawa ko dati dahil alam ko ang Diyos, 80 years old na ako, nakita kong tapat ang Diyos ko. At yung lahat na naniniwala at pinagpala ng Diyos, hanggang ngayon, nakikita niya ang tapat ng Diyos, magsabi ng Amen. Alam niyo po, yung pananampalataya, hindi po ibig sabihin yan, alam natin yung outcome agad, o okay yung outcome. Alam niyo po, pag nanampalataya sa Panginoon, hindi palaging bed of process yan. Pero pag nanampalataya tayo sa Panginoon, nilalagay natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. And number 3,
na gusto ko pong ibahagi ngayon, when you do what's right. Si Daniel po, pinili niya pong gawin pa rin yung tama, kahit marami na pong opposition, pinili niya po, nag-decide na siya na gagawin niya yung matuwid. Kahit hindi lahat gumagawa. Kasi maaaring may mga Israelita noon na nanalangin na sa, hindi nanalangin, pero si Daniel, he stood in his faith. He stands strong. Yung tipo na, hindi kayo attend. Kayo na lang, basta ako attend ako. Nag-stand strong. Yung mga barako natin dyan, grabe oh. Walang pambayad, gumawa ng paraan. They stand strong. God bless you, mga people nyo. God bless talaga. Oo, bakit? You stood strong. Number 3, when you do what's right, pwede kang magtiwala sa Panginoon doon sa outcome. Yung mga kapatid, sabi, Sister Galden, 400 pesos? Mga nanay, yan dyan ba kayo? Uubra? Ang hirap nun! Hindi lang belt yung mahigpit. Pati lahat, di ba? Mahigpit, di ba? Kaya lang, nakita natin, dahil tumayo sila strong, God proved. Amen, that He is faithful. Kaya lang, tingnan niyo po, kaya lang, hindi pa alam ni Daniel to. Hindi niya pa alam yung ending ng story. Tayo alam na natin. Walang guarantee na ililigtas siya ng Diyos. Wala. Ngayon, nandito ka, hindi mo alam yung sitwasyon. Walang guarantee. Pero nagtitiwala siya sa Panginoon. Pero si Daniel po, pinili niya pa rin magtiwala sa Diyos. No matter what. Ano man yung sitwasyon. Verse 22 to 23, sabi, my God, kasi tumakbo na dun si yung hari po. Siyempre, nung iahagis sa si Daniel, just to give you backstory, no? Nung iahagis sa si Daniel, nalulungkot yung hari kung pwede lang gumawa siya. Kaya lang, hinaharap ng dalawa, malari, you made a decree, walang favoritism dito, malari, kahit pamilya nga nung hari, pwedeng itapon doon sa lion's den. Dahil ang utos ng hari, hindi dapat mabali. Kahit yung hari walang nagawa, hinagis ngayon, nilagay si Daniel sa lion's den. Ang hari, walang entertainment, walang tugtog, hindi kumain, magdamag, hindi ata nakatulog. Pagdating ng umaga, tumakbo siya doon. Daniel, Daniel, niligtas ka ba ng Diyos mo? Ito yung sagot ni Daniel. Nung binuksan na, lumabas si Daniel. Wow! Tingnan nyo, lumabas si Daniel. My God sent His angel, and He shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in His sight, nor have I ever done any wrong before you. Okay siya doon, okay din siya doon. Hello? Kapatid, pag okay pala yung ginagawa mo talaga, matuwid, meron talagang kilos ang Panginoon. Okay siya sa Diyos, okay siya sa hari. Kasi hari na naman yung authority niyon, at okay siya dun sa mga pinaglilingkuran niya. In verse 23, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him. Why? Because he had trusted in his God. Kapatid, di ko alam kung ano pinagdadaanan mo ngayon. Maaring pinupush ka niyan, opposition niyan, para pahintuin ka, patigilin ka sa pagsunod mo sa Panginoon. But I want to encourage you ngayon, continue to trust God. Continue to do what is right. Continue to be right with God, be right with men. Gawin mo yung dapat mong gawin. At pwede ba tayo magtiwala sa Diyos? And we believe that just like Daniel, mayroong pag-iingat ng Panginoon. Alam niyo po, si King Darius talaga, nung hinagis talagang takot na takot. Pero alam niyo, nag-fast siya buong gabi. Pero alam niyo po, sumunod na araw, ito po yung nangyari. Wala man lang pong galos si Daniel. Walang galos. Gabi na, no, hindi nakapagbuka ng bibig yung mga leon. Gutom na gutom. Actually, nung sumunod dito, hinagis yung mga nagsumbong sa kanya. Hindi pa lumalagpak, nasa ere pa lang, kinakain na. Kasi syempre, magdamag silang hindi nakakain eh. Nandun na yung pagkain, hindi makakain, di ba? Kasi sinara yung bibig.
Na-imagine yun? Nangyari sa inyo yun? Yung nakakita ka na ng pagkain, kaya lang fasting ka. Kinabukasan, wala nang fast. Di ba, pagkain mo, di ba? Yung mga leon, ganun din. Forced fasting sila nung gabi. Kaya paghagis ng mga kalaban ni Daniel, patay silang lahat. Ubos silang lahat. Pinurasahan po lahat nung nag-accuse kay Daniel. Kaya yung kalaban talaga, alam nyo na yon sa ending, ano mangyayari. Mukhang ngayon dumadama kayo. Pero pagdating sa dulo, nag-issue ng decree, simula nun, i-honor ang Diyos ni Daniel. Nag-issue ng decree ang hari. Mula ngayon, batas ito sa buong kaharian. I-honor ang Diyos ni Daniel. Kapatid, dahil sa buhay ni Daniel, in-honor ang Diyos. Pwede rin mangyari sa iyo. Dahil sa pagtatapat mo sa Panginoon, dahil sa pagtayo mo for standing strong in faith, yung buhay mo gagamitin ng Diyos testimony na yung mga tao, i-honor ang pangalan ni Jesus dahil tumayo ka sa iyong pananampalataya. At magtatatag ka ng legacy, sasabihin, salamat ang nanay at tatay ko, salamat ang lolo at lola ko, tumayo sa Panginoon. Hindi bumitaw kahit may mga pinagdadaanan kami. Alam ko yung pinagdaanan namin, ang bigat. Pero nakita ko sila, lumuhod sila sa Diyos. Nanalangin sila. Hindi nila kontrolado yung sitwasyon. Alam namin, wala nang pag-asa. Pero natuto sila magtiwala sa Panginoon. Ginawa pa rin nila maglingkod sa Diyos. Ginawa pa rin nila umabot sa mga tao. Ginawa pa rin nila yung ministry. At nakita ko ang Panginoon nagbigay ng breakthrough sa pamilya namin. Amen. Bakit? Nagtiwala sa Panginoon. Tuloy natin yung palakpak sa Diyos. And I just want to honor sa mga pastor natin, though wala na, Pastor Kim, I want to honor him. Pastor Jo as well, my mentor, my mom, my pastor. And now I'm the third generation of this. And I thank the Lord. Bakit? They stood strong. Kahit iniwanan sila ng mga tao, may mga sinabing masasakit sa kanila, nakita ko sila, lumuluhod pa rin sa Panginoon. Naglulingkod pa rin sa Panginoon. Hindi na bago yung kanilang ginagawa dahil lang dun sa kanilang sitwasyon. At nakita ko po, maraming tao yung napapagpala. Maraming buhay yung nababago. And I believe kayang gawin ng Diyos sa iyo. Kayang gawin ng Diyos sa iyo. Sa isa tabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Himasin mo yung likod ng iyong katabi. Sabihin mo, tuloy lang tayo, kapatid. Totoo po, ang buhay, spiritual battle po. Kaya kailangan suotin natin yung baluti. Amen. Full armor of God. So that we can stand strong. Amen. Sino rito may natutunan ngayon? Palakpakan natin ang Diyos. Sige po, tayo po ay sa oras na ito. Ano ginawa ni Daniel? Sino rito po may mga pinagdadaanan ka ngayon? Taas yung kamay. May pinagdadaanan ngayon. Si Daniel, ano ginawa niya? May pinagdadaanan siya. Ano pa ginawa? Nag-pray. Nagpakumbaba sa Diyos. Sumamba sa Diyos. Kung meron kang pinagdadaanan, yung wala, pwedeng hindi mo gawin. Pero may pinagdadaanan po ngayon. Ano ginawa ni Daniel? Lumuhod po siya at nanalangin. Hindi ko alam kung paano ka nanalangin, pero maaaring yung one day mo, ito yung day one mo. This is your day one, na-acknowledge mo si Jesus as your Lord and Savior. Ito yung panahon that you will kneel down before the King of Kings and Lord of Lords. At kung may pinagdadaanan ka ngayon, di ko alam, hindi pera ang solusyon dyan, o maaling pera nga yung problema mo. Pero isa lang alam ko, ang Diyos ang solusyon. At nakikinig siya kanyang mga anak. Sorry sa ito, gawin po natin ito.